Sino ba si Andres? Nang bata pa ako, lagi kong naririnig yan sa mga matatanda. Kantsawan ba ng mga lalaki? May asawa na rin ako at may sariling pamilya. Doon ko lang napatunayan na hindi naman pala totoo yung salitang Andres. Pero, lagi pa rin siyang ginagamit, pangantsaw pa ng mga kalalakihan. Pero sa akin, walang katotohanan yung Andres na yan. Saan ba natin madalas marinig yung salitang yan? Madalas nating marinig yan doon sa may mga asawang pinagbabawalan makipag-inuman at makitambay. Ibig kong sabihin, maririnig mo lang naman yan doon sa mga lalaking pinagbabawalan gumawa ng bagay na hindi na nararapat na gawin ng mga lalaking may asawa at pamilya. Baka isipin nyo, yung pinagbabawalang uminom, pinagbabawalang makipagbarkada, under na agad yun. Hindi ganon. Ang ibig kong sabihin, yung mga sobra na, yung tipong kakabarkada at kakaalak, napapabayaan na yung obligasyon sa pamilya. Yung mga tipong wala na sa ayos at wala ng kontrol. Tapos, kapag pinagbawalan ng asawa, pagtatawanan ng mga tropa. Nako pare, Andres ka pala. Kasi, aminin man natin o sa hindi, pag nasa ayos yung pagkipagbarkada mo, pag nasa ayos yung pagkipagtropa mo, kahit may pamilya ka na, hindi ka naman basta-basta pagpapukal ng asawa mo eh. Diba? Kasi, dinanas ko rin yan. Yung paminsan-minsan, pinapayagan naman. Ang pinagbabawal lang, yung sobra na. Yung tipong, parang binata ka na umasta. Makipag-inuman at tumambay at uuwi sa gusto mong oras, yon ang sobra na. At yung iba pa, sila pa yung malakas ang loob na maghinanakit at magreklamo, inaandar daw sila. Hindi ka inaandar, chong. Nilalagay ka lang sa ayos dahil may pamilya ka na. Hindi ko alam kung saan ka humuhugot ng tigas ng muka. Kasi kung sino pa yung mga lalaki na irresponsable, barkada at pagkikipag-inuman ang inaatupag, hindi nakakapag-provide ng need sa pamilya, sila pa yung may ganang magreklamo na inaandar sila kapag pinagbabawalan. Pero, pansinin nyo yung mga lalaking responsable, yung mga lalaking good provider, yung inaalagaan ng maayos ang pamilya, yung nasa lugar yung pagkikipagbarkada at pagkikipag-inuman. Yung mga paminsan-minsan lang, hindi naman yan nagre-reklamo, inaandar sila eh. Madalas nga, hindi pinagbabawalan yan. Bakit? Kasi sila mismo tumatalikod sila doon sa sobrang pagkikipagbarkada at pagkikipag-inuman. Bakit? Kasi alam nila na iba na ang obligasyon nila bilang lalaki. May pamilya na at tatay na sila. Ang uunahin lagi, ang pamilya. Mga lalaki nga dyan, pag umiinom, mag-isa na lang sa bahay. Bakit? Less gastos at hindi pa delikado. Ang buong katotohanan, kung may dapat pagtawanan, kayo dapat yun. Yung mga lalaking hindi pa naalis sa pagkabinata. Wala namang masama makipagbarkada at makipag-inuman basta nasa lugar at maayos ang pamilya. Yung hindi sobra. Anong under? Respeto yan sa asawa at sa pamilya. Respeto yan sa responsibilidad mo bilang padre di pamilya. Kaya sa mga ibang lalaki dyan, huwag kang mahiya, hindi ka under. Responsable ka lang sa pamilya mo. At sa mga babae naman dyan, bigyan ko kayo ng tips para laging excited umuwi ang mga asawa nyo kaysa makipag-inuman at tumambay. Madali lang pasayin ng mga lalaki. Una, pag-uwi galing sa trabaho, ipagtimpla mo ng kape o alak kung yun ang gusto. Asikasuhin mo. Tanungin mo kung kamusta yung araw niya. Tapos, bawas-bawasan mo yung pagbubunganga mo. At ang pinaka-importante sa lahat, satisfaction. Basta alam mo na yun, hindi ka na bata eh.